Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Obet. Meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay nangyari sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating tagapakinig na mula sa Mindanao. Siya po si Sir Ariel. Ito po ang kwento. Meron akong lolo na 3 magpipinsang buo. Sila Lolo Menyo, Lolo Serapio, at Lolo Puloy. Lahat sila ipinanganak at lumaki sa Siquijor. Mahirap ang buhay sa isla ng Siquijor noon. Kaya, ng ibang lugar ang Lolo Menyong ko upang makapaghanap ng ikakalawan ng buhay. At sa Mindanao siya napadpad. Doon din siya nagkatrabaho, nagkapamilya, at nagkaroon ng mga ari-arian. Di naglaon, nagsisunuran na din ang mga malalapit na kaanak ni Lolo. Kasama na dun sila Lolo Serapio at Lolo Puloy, kapawang malalapit sa kanya. Nagkaroon na rin sila ng mga kanya-kanyang pamilya dun. At kasama na kami dun. Bilang bata na sabik sa laro, lagi akong pumupunta sa bahay nila Lolo Serapio at Lolo Puloy para makipaglaro sa aking mga pinsan na kasing idaran ko din. May isang pagkakataon na pumasok ako sa loob ng bahay nila Lolo Serapio. Madalas ko namang ginagawa to dahil madalas ako dun. Ngunit nung pagpasok ko na ito bigla na lamang ako napasigaw sa takot. Dahil nakakita ako ng alupihan o mga centipede. Ngunit kakaiba ito dahil ang mga nakikita ko ay naglalakihan na halos yung laki na ito ng suklay. Ang alam kong alupihan ay parang bulate lang ang laki. Kaya yung ganung kalaking alupihan ay hindi normal ang laki niyan. Kaya ganun na lamang ang takot ko nung makita ko yun. Nihalos ayaw kong umalis sa kinatatayuan ko dahil baka pag gumalaw ako kagatin na lang ako bigla. Ngunit nung nakita ako ni Lolo Serapio nagsalita ito. Apo, di naman ito nangangagat basta-basta. At sumusunod naman ito sa aking inuutos. Kaya hindi ito mangangagat. Basta hindi mo lang din siya maiipit. Sabi pa ni Lolo na sa mga sandaling yun unti-unti niyang pinapagapang sa kanyang mga braso ang halos yung laki ng suklay na alupihan na parang sumusunod nga kung saan niya gustong papuntahin. Halong pagkamangha at gulat ang aking nararamdaman habang nasasaksiyan yun. At nung minsan, napadako naman ako sa kanilang abuhan o dun sa kanilang lutuan. May narinig akong tunog. Animoy helicopter. Parang ganun ang tunog. Kaya napatingin ako sa labas ng bahay. Naghanap ng baka may lumilipad na helicopter. Ngunit wala naman akong nakita. Nang mapansin ko may bubuyog na sinlaki ng ibong maya ang lumilipad sa may saingan banda. Kaya napatras ako. Ngayon lamang ako nakakita ng ganun kalaking bubuyog.
Nung napatras ako buti biglang lumabas dun si Lolo Serapio. At sabi sa akin huwag ko lang daw pansinin at huwag ko lang daw lapitan. Kagaya ng alapihan, napapasunod din daw yun. Kaya sa aking murang edad na yun, dun ko naisip, may kakaibang abilidad ang aking lolo. Halong pagkabilib at paghanga ang naramdaman ko kay Lolo Serapio nun. Di ko malilimutang isang beses na naglalaro kami ng tagu-taguan ng mga pinsan ko. Doon ako napasuot sa maliit na kwarto dahil bukod sa madilim at masikip mahirap ako mahanap doon. Pagpasok sa kwarto ay may napansin akong nakasinding kandila. Isang kandila lamang yun, ngunit may kalakihan. At nang tingnan ko pang mabuti, ay napansin kong kulay itim ito. Kaya lalong napukaw ang aking atensyon. Nang sa di kalayuan, ay meron akong nakitang parang altar. Nung binaybay ko pa ng tingin, ay nakakita ako ng isang manika. Kulay itim ito. Hindi magandang itsura ng manikang yun. At nakasandal lamang ito sa isang rebulto. Yung itsura ng rebulto hindi ko maaninagan kung ano yung itsura. Nang maya-maya pa, itinawag na kami ni Lolo Serapio para magmeryenda ng nilagang saba. Kaya dali-dali akong lumabas ng kwarto na yun. Habang nakaupo sa mesa, tinanong ko si Lolo, "Lo, bakit mayroong pangit at maitim na manika sa kwarto niyo po? Sa inyo po ba yun? Wala namang batang babae rito para maglaro ng manika. Kayo po ba naglalaro nun? O si Lola?" Ang inosente kong tanong kay Lolo Serapio. "Dasking bata to. Pumasok ka pala sa maliit na kwarto. Hinawakan mo ang manika?" "Hindi po, Lo. Tiningnan ko lang po." "Kabuti naman. At di mo hinawakan. Huwag kang papasok ron ha. Ihilahin ka ng sigbin. Hilahin yung paa mo." Alam kong pananakot lang ni Lolo Serapio yung sabi ng sigbin na yun para di na ako papasok sa maliit na kwartong yun. Si Lolo Serapio totoong mapagmahal sa kanyang mga apo. Huwag mong kantiin mga apo niya. Siya ang makakalaban mo. Saksi ako rito. Minsan naglalaro kami ng isa ko pang pinsan na si Nining, na apo din ni Lolo. Naglalaro kami ng tumbang preso noon ng aksidenteng natamaan ng lata ni Nining ang kalaro namin noon at tinamaan sa paa. Medyo napuruhan at tumugo ang hindalaking daliri nito sa paa. Kaya umiyak ito ng todo. Ngunit hindi naman yung sinasadya. Pero inaway si Nining ng kalaro namin. Ngunit binaliwala lang namin yun. At nagpatuloy lang kami sa paglalaro. Nang biglang dumating ang nanay ng kalaro namin. Nagsumbong pala ito sa nanay niya. At kaagad-agad hinablot ang buhok ni Nining ng nanay ng kalaro namin. Humingi ng tawad si Nining, ngunit patuloy pa din ang nanay nito nagtatatalak ng walang humpay. Kaya umuwi na lamang kami. Nang makita ito ni Lolo Serapio,
Nagtanong ito sa amin at sinabi ko naman ang pangyayari. Dahil si Nining iyak na ng iyak ng mga sandaling yun. Matapos malaman ang pangyayari, pinuntahan ni Lolo Serapio ang nanay na nanakit kay Nining. Talia, huwag mo namang sanang saktan ng apo ko. Pwede mo namang ayusin ang dalawang bata dahil away bata lang naman yan at sila pa rin ang maglalaro. Ganon? Kami na nga ang nagarbyado. Kami pa ang may kasalanan? Ang pabalang na sagot ni Aling Talia. Ayaw ni Lolo Serapio makapagdiskusyonan pa dahil babae ang katapat niya at sarado rin ang isip nito sa anumang pakikipag-usap ng mahinahon, kaya umalis na lang si Lolo ng tahimik. Makalipas ang 3 araw, ay narinig ng mga kapitbahay itong si Talia na nagsisisigaw sa sobrang sakit dahil sa kagat ng mga alupihan at mga bubuyog na ngayon lang niya nakaranasan. Yung mga kagat ng alupihan na yun at ng bubuyog ay lumulubo sa tuwing malaki ang dagat at iimpis din naman ito tuwing hibas ang dagat. Kaya pakawari niya ito kinukulam siya, kaya nagpatingin ito sa albularyo din. At nung tinawas ay mukha ni Lolo Serapio ang lumabas, kaya ganun na lamang ang pagkagimbal ng babae. Pero pinayuhan lamang siya ng manggagamot na humingi lang ng tawad kay Lolo Serapio at agad itong gagaling. Kaya matapos yun agad-agad nagpunta si Aling Talia dun sa bahay ni Lolo at humingi ng tawad. Pagkadating doon sa bahay, hinipan lamang ni Lolo ang kanyang ulo at sinabihan na, sige, umuwi ka na. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mo. Hindi nagtagal bumalik din sa kanyang kalusugan si Aling Talia. Ilang araw lamang makalipas, magkaayos sila ni Lolo Serapio. Ang isa ko ng lolo, si Lolo Puloy, may kakaibang atake ang kanyang angking kakayahan. Marami ang nagtataka kung bakit sa kabila ng nauuso ang nakawan sa baryo di mo man lang itong makikita ng pagkabalisa sa mukha. Maalis ito ng bahay at babalik lang ito at 2-3 araw pang nakalipas. Bukas ang pintuan, bintana, at madali namang pasukin ng bahay niya dahil bukod sa parang dampa lang naman ang laki nito. Isang pagkakataong naiwanan ni Lolo Puloy sa bandang pintuan ang itak niyang panghabas ng damo sa bukid. Umalis ito papuntang bayan para magsabong. Gabi na nang umuwi ito sa bahay nang may nakita siyang ilang mga kababaryo niya ang nag-uumpukan sa kalapit bahay lang. Ngunit bukod dun may isang lalaki ang nasa loob ng kanyang bakuran at iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Panay ang hagbas nito ng mga talahib sa bakuran ni Lolo Puloy. Nang nilapitan ni Lolo Puloy, nakilala niya ang lalaki. At kabaryo niya nga ito. Nagsipaglapitan na din ang ibang mga kababaryo ni Lolo Puloy. Tinanong ni Lolo kung bakit nasa bakuran niya ang lalaking yun. Sumagot naman ang mga naroroon na, "Di namin nalaman bakit andyan siya sa bakuran niyo po.
panay ang tagpas ng mga damo. Kinakausap namin siya. Kinakalabit pero ayaw sumagot at tila wala sa sarili, kaya hinihana lang muna namin siya habang hinihintay ang pag-uwi niyo po, Mang Puloy, sabi ng mga nakatambay dun. Hinawakan lang ni Lolo Puloy ang bumbunan ng lalaki at tumigil na ito sa paglilinis ng damo. Sabay tumingala sa kanya. Sorry po. Patawad po talaga. Di na po talaga ako ulit na nakawin ang itak niyo, Mang Puloy, sabi ng lalaki. Umuwi ka na at gabi na. Alalang-alala na asawa at anak mo. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Sabi ni Lolo Puloy. Agad namang umalis ang lalaki. Dama ang pagkapahiya sa mga taong naroon dahil nabisto kasi ang kanyang maling gawain. Sumunod naman na pangyayari, magsasyam na taong gulang naman ako nito nung sumama ako kina Papa at tutulong kami sa pag-ani sa taniman nila Lolo Menyong sa Mindanao. Kasabay nun piyesta na rin, kaya nagpakatay si Lolo Menyong ko ng malaking bagoy at para merong kainin at pagsalusaluhan habang piyesta. Ang kalahati ipinanghanda sa piyesta at ang kalahating parte naman itinabi para may pangkain ng mga naggagapas. Yung kalahating parte isinabit sa may kusina. Nakatusok ito sa taling gawa sa yantok at nakasabit lang sa gitna ng atip ng bubong para hindi ito maabot ng pusa. At dahil may kapistahan nun kasama na dun ang may konting inuman. Kaya maayos namang naidaos ang piyesta nung araw din yun. Kinaumagahan, pagkising ni Lolo Menyong, inutusan niya ang katiwala niyang si Tio Claudio na magluto ng almusal. At yung karning natira na nakasabit sa kusina bawasan para ulam sa almusal. Agad namang sumunod sa utos si Tio Claudio at tinungo na ang kusina para sa pagluluto ng almusal. Ilang minuto lang lumapit ulit ito kay Lolo at nagtanong kung nasaan ang karne na sinasabi niya. Kaya sinagot siya ni Lolo na nasa kusina, sa ibabaw ng lamesa nakabitin. Sumagot naman si Tio Claudio na wala naman akong nakitang karne na nakasabit ron o yung menyong. Nang marinig yun biglang nagdugtong ang mga kilay ni Lolo Menyong. At sabay-sabay kaming nagtungo sa kusina. At tumumbad sa amin ang panaling yantok na ginamit sa pagbiti ng karne. Pero wala na roon ang karne. Umulbo sa galit si Lolo. Saka lang niya napagtanto na naluban kami. Nasalisihan pala kami ng magnanakaw kagabi habang mahimbing nang natutulog ang lahat. Dumungaw si Lolo sa bintana sa kusina at napansin niya ang mga nahahawi ng mga puno ng palay, kaya nasabi niyang, Dito pala siya dumaan. Huwag mong hawakan ng yantok. Nakita kong dali-daling kumuha ng kapirasong itim na tela si Lolo at pumatong sa ibabaw ng mesa. Sabay na ginupit ang yantok na nakasabit pa rin dun sa atik ng bubungan. At
Sinahod niya ng kapirasong itim na tela at binalot. Ingat na huwag madampian ng sarili niyang mga kamay. Kasunod nun, ay pumasok sa kwarto niya si Lolo Menyong. At halos isang oras siyang nandoon. Pagkatapos nun, ay lumabas ito. Sabi-sabi ng malakas na boses sa aming lahat. Mag-alb sa balutan na tayo. Ngayon din. Huwag na kayong marami pang tanong-tanong. Umalis na tayo kagad-agad. Ngayon din. Bilis! Gulat kaming lahat. Nalilito pa ako at hindi ko maintindihan kung anong mga nangyayari. Ngunit sumunod na rin akong maglagay ng mga damit namin sa bag at sabay-sabay kaming lahat na sumakay ng bus papuntang bayan para makauwi sa kabilang probinsya. Tinandado lang ni Tio Claudio ang lahat ng pinto at bintana ng bahay at naiwan itong walang tao. Paglipas ng mahigit isang linggo, sumama ako sa Lolo Menyong ko na bumalik roon at nang makarating na kami roon, bumungad sa amin ang balita galing sa mga kapitbahay na mayroong lalaking kabarangay din nila ang namatay na may tali na yantok ang liig at hati ang katawan hanggang dibdib, na ayon pa sa paglalarawan ng mga nakakita ng bangkay ng lalaki ay parang kalahating karne daw ng baboy ang itsura ng lalaki. Walang kibo si Lolo Menyong habang nakikinig ng chismis ng mga kapitbahay. Pero ako, unti-unti ko nang nabubuo sa isipan ko ang sagot sa aking mga tanong mahigit isang linggo lamang ang nakaraan. At dahil tamang pag-iisip na rin ako ng mga panahon yun, tinanong ko si Lolo Serapio kung bakit iba ang kakayahan niya kay Lolo Menyong at kay Lolo Piloy. Sumagot siya sa akin, Apo, ang Lolo Menyong mo mamamatay agad ang bibirahin yan. Walang adjust ang nasa kakayahan niya. Itong sa akin, pwede ko silang lagyan ng karamdaman sa pamamagitan ng pag-utos ko ng mga alaga kong alupihan at bubuyog. Pwede ko rin silang mapagaling kung hihingi ng kapatawaran. Pero kung nagmamatigas, manika na ang gagamitin ko at tiyak paglalamayan na kasunod nun. Si Lolo Puloy naman, meron siyang kakayang na makita kung sino yung may ginagawang kabalbalan dun sa amin sa kanila. Yun ang isa sa kakayahan niya. Nakikita niya yun. Maaaring may mga kakaiba at kamanghamanghang kakayahan ng aking mga lolo nung sila ay nabubuhay pa. Subalit, mas madami silang naidulot na kabutihan sa kapwa. Marami ang nakinabang sa kanilang mga taniman at nakapagbigay ng kabuhayan sa aming mga kababaryo. Bukod pa doon ang nagpapagamot sa kanila. Ngunit, wag lamang kaming gagalawin o kakantiin ng isa sa amin dahil hindi mag-aatubili ang mga lolo ko na turuan sila ng leksyon. Napakaiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais kong i-shout out
si Boss Beshing 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Boss, advance happy birthday on June 7. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po sa aking tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Aliyah, Brielle, at Olivia Norin, Eliza Dankalan. At shoutout din po sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dankalan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edwin Villena dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais kong i-shoutout si Boss Beshing 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Boss, advance happy birthday on June 7. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Aliyah, Brielle, at Olivia Norin, Eliza Dankalan. At shoutout din po sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dankalan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edwin Villena dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po. Maraming salamat. Kumari din po. Pwede pong pakishare po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga-barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jamie Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JB, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie.
Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout sa mga taga Muntinlupa po dyan, kay Boss Rolly, kay Boss Alan, kay Boss Ramil, kay SG Pampelo, Gomez, Reyes, at sa Cuerdo family from Albay. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Happy listening to Villanes family, especially kay Lisa, Eric, Vani, Eddie, at kay Tandang Elena Villanes ng Bacolod from Boss Evans. Shoutout din po kay Boss Beshin 6045. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kikito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po sa tropang One Bottle mula po kay Boss Ryan Valenzuela. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Biloy Sevilla, kay Boss Raul Manderegma, kay Boss Rundi Espiritu, Boss Oliver Sotel, Boss Nonoy Panesan, Boss Jun Lloyd de Los Angeles, Boss Stephen Sevilla, Boss CJ Kalikot, kay Boss Reynante Escunya, kay Boss Sam Tayas, kay Boss Doc Cesar Eusebio. Shoutout po sa inyo dyan po sa may Blooming Tree, Dimasalang. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita na po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor. Kay Boss Christian Ed. At kay Boss Ferdinand Tamor. Diyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. At kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po.
Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na masyado po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arceca, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron, and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita lang sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Blessed na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang po sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po din yung ating kwento. Pakihit lang po, like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.